Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat kung nasaan man kayo ngayon. Maraming maraming salamat. Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat ulit. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mainit na issue na kumakalat sa social media tulad ng wildfire. Ang alegasyon na si dating Senador Antonio Trillanes IV ay namimigay ng pera sa ilalim ng AKAP program para sa kanyang kampanya bilang mayor ng Caloocan. Pero teka, totoo ba ito? O isa na namang fake news na niluluto sa kusina ng disinformation. Ako ang inyong gabay sa fact-checking at ngayon sasagutin natin ang mga tanong na ito ng walang labo-labo, walang kinikilingan at puno ng katotohanan. Kaya simulan na natin. Pero bago tayo mag-dive, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ito ang tamang oras. I-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para hindi mo na makaligtaan ang aming mga fact-checking episodes na puno ng lalim at linaw. Tara, labanan natin ang fake news, isa-isa. Una, alamin natin ang aligasyon. Noong April 28, isang Facebook page na nagngangalang Joey De Vivre, every other day, ang nagpost ng larawan ng isang container box na may label na Team Lea Trillanes Caloocan City. Sabi sa post, may 4 million pesos daw na cash dito at hindi lang yon, sinasabi naman ng mga netizens na ang perang ito ay galing sa AKAP, isang government program at ginagamit daw ito ni Trillanes para bumili ng boto sa Caloocan. Grabe, no? Pero teka, may prueba ba? At meron pang mas malala. May mga nagsasabi na ang 4 million pesos na ito ay binigay kay Trillanes ng House of Representatives dahil daw siya ang mastermind sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng International Criminal Court. Aba, parang script ng teleserye. Pero seryoso mga kababayan, kailangan nating suriin ito ng maayos. Kaya nga, tignan natin ang mga tanong. Totoo bang si Trillanes ang namimigay ng pera gamit ang AKAP? May access ba siya sa AKAP funds? At ano ba talagang AKAP? Mga facts. Relax lang ha, sasagutin natin yan isa-isa. Simulan natin sa unang tanong. Si Trillanes ba ay namimigay ng AKAP funds? Ang sagot mga kababayan ay hindi. At hindi ito opinion ko ha. Ito ang katotohanan base sa ebidensya. Si dating Senador Trillanes mismo ang nagsabi sa Rappler, fake news. In the first place, I'm not a member of Congress. So I don't have any allocation for AKAP. At tama siya. Natapos ang termino niya bilang senador noong 2022 at hindi siya nanalo sa re-election. Kaya imposibleng magkaroon siya ng access. Hindi, magkaroon siya access sa mga pondo ng gobyerno tulad ng AKAP. At teka, ang Facebook post na yon, walang prueba, ni isang resibo, ni isang dokumento, wala. Isang larawan lang ng kahon na may pangalan ni Trillanes at biglang vote buying na. Mga ka-facts, kapag walang ebidensya, fake news ang tawag dyan. Ngayon, tungkol naman sa aligasyon ng 4 million pesos na ibinigay kay Trillanes dahil sa ICC at Duterte. Aba, parang Hollywood movie na ang plot ha. Pero seryoso, wala ring ebidensya rito. Ang ICC case laban kay Duterte ay isang komplikadong international process at walang dokumentong koneksyon si Trillanes sa pag-aresto kay Duterte. Kaya mga facts, malinaw, gawa-gawa lang ang kwentong ito. Ngayon, alamin natin ha, ano ba ang AKAP? Ang Ayuda sa Kapos ang Kita program ay isang inisyatibo ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga individual, maging sa formal or informal sectors na kumikita ng mas mababa sa minimum wage. Kasama rito ang food assistance, medical assistance, funeral assistance at cash relief. At sino ang namamahala nito? Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pero teka ha, may kontrobersya rin ang AKAP. Alam nyo ba na ang programang ito ay flagship project ni House Speaker Martin Romualdez? Katlong deliberations ng 2025 national budget, naging mainit na usapin ito dahil sa 26 billion pesos na budget nito. Si Pangulong Marcos pa nga ang nagsabi na conditional lang ang pinapatupad nito. At higit sa lahat, noong Marso, naglabas ang DSWD ng bagong guidelines. Bawal ang mga politikong makisali sa distribution ng AKAP, kaya imposibleng si Trillanes na wala namang posisyon sa gobyerno ang magkakaroon ng kinalaman dito.
Kaya nga mga ka-facts, malinaw na malinaw, si Trillanes ay walang koneksyon sa AKAP at ang mga nagkakalat ng balitang ito, they're just steering the post para magkalat ng gulo at duda. Pero mga kababayan, hindi lang ito tungkol kay Trillanes o sa AKAP. Ito ay tungkol sa mas malaking problema, ang disinformation. Sa panahon ng eleksyon, alam nyo ba na ang mga ganitong fake news ay hindi aksidente? May mga grupo at individual na sadyang nagkakalat ng maling impormasyon para siraan ang mga kandidato, guluhin ang publiko at manipuluhin ang boto. At ang social media, ito ang kanilang playground. Kaya nga mga ka-facts, kailangan natin maging mapanuri. Kapag may makita tayo, no? Okay, bakit ito kumakalat at higit sa lahat, i-fact check ang katotohanan, ang pinakakapangyarihang sandata laban sa fake news. At alam nyo, ang laban na ito ay hindi lang para sa atin, ito ay para sa susunod na henerasyon. Kung hindi natin aayusin ang information ecosystem natin, lalo pang lalala ang gulo sa politika natin. Kaya mga ka-facts, magtulungan tayo. At yan mga kababayan ang buong katotohanan tungkol sa Trillanes AKAP fake news, malinaw na malinaw. Walang katotohanan ang mga aligasyon at kailangan natin maging mapanuri sa mga balitang kumakalat online. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click ang subscribe button at i-hit ang bell para updated ka sa aming mga fact-checking videos na puno ng lalim, linaw at katotohanan. Okay, salamat sa inyong suporta, mga ka-facts. Ang laban natin ay laban sa fake news, ay laban natin lahat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Ingat kayo at mag-fact check lagi.